Ito, Wednesday. January 31st, last day ng January 2024. Daily episode 3282, 3283, 3284. Maraming salamat sa sumali sa live ko kagabi. At maraming salamat sa nagpa-reading, nagpa-ritual, nagpa-cleansing, napagawa ng Lucky Charm at saka medallion nila. Ngayon, kuha muna tayo dito ng first card. Inner knowing. And pangalawa, visionary. And pangatlo, prosperity. Napakalalim ng mensahe ngayon. Alam mo kung bakit? Kasi ngayon, kailangan mong mag-focus para sa papasok na February. And then, alam nyo na, di ba, leap year. Tapos, this coming Friday is first Friday at saka yung panahon pa ng Candelaria. So, kailangan yung magkaroon ng matatapang na desisyon, no? Patungkol sa mga hinaharap nyo o haharapin nyo pagsubok sa taong 2024 bago makamtan itong prosperity. Kasi, mahaba-habang paglalakbay sa buhay natin ito, not just doon sa physical natin na ginagawa na pasok sa trabaho, no? Ito yung panahon na kailangan mong pagtuunan yung soul side mo kasi doon mo makikita, no? Doon mo makikita yung isang magandang vision sa buhay mo na minsan nakakalimutan mo, hindi mo maisip dahil masyado kang pagod, busy, stress, at saka yung minsan kasi maraming extracurricular activities. So, nasasapawan yung pamamaraan or yung paraan patungo dito sa prosperity. Which is lahat naman talaga meron. No? May swerte kayo sa kanya-kanya. Pero hindi lahat sabay-sabay. Dahil yung iba, minamalas, hindi dahil sa natural na pamamaraan, kundi minamalas sila na sa punto na sinisiraan sila ng iba. No? Gumagawa sila ng hindi maganda para maharangan yung swerte nyo sa buhay. Yung iba naman gumagawa ng hindi maganda para magkasakit yung ibang tao. No? Pero on the other side of your perspective, sa ganon, hindi ka naman sasaktan. No? Kung wala ka rin kasalanan. So, posible, yung iba doon, matindi na, siguro yung dinanas na pagod, hirap, no, sakripisyo, pagtitiis, kaya nagawa nila yon. Yung iba naman kasi, money-related, na nanghiram ka, di mo binalik, no. Ang iba naman, love-related, and most of the time, inggit sa trabaho, sa pamilya, sa relatives mo, kapitbahay mo. Kasi, likas na sa mga tao yung naiinggit, nagyayabang, nagsasapawan, no? Napakiramdam nila, nagkakaroon sila ng kompetisyon, pero kahit hindi naman, yun. So, siguro yung pinakamagandang mensahe dito ngayon, kung ikaw man ay maging isang traveler sa mundong ibabaw for this 2024, kailangan mong sumabay sa agos ng grasya, sa tamang daan, at kailangan mong, para bang, ano ba yun sa Tagalog yung stand tall? Basta stand tall, yung parang, chin up, proud ka sa sarili mo. Kasi whatever na meron ka ngayon, or whatever decisions that you are planning to do so in the future, ikaw yon. At alam mo yung halaga mo sa sarili mo. Pagdating naman sa pag-ibig, di ba? Lahat naman tayo may malaking puso sa pag-ibig. Lahat din tayo medyo tanga na talaga sa pag-ibig. Pero may hangganan yung lahat-lahat. Yung party doon is, kailangan mo rin kaawaan yung sarili mo, kailangan mo rin tanggapin yung katotohanan, kailangan mo rin harapin yung future mo na move on ka muna. Hindi naman kailangan na kapag nakapag-break ka dito, may reserve or meron ka agad mapupulot. Kasi hindi yan damit, no? Yung gagawin mo, kung masyado kang na-hurt doon sa past, bigyan mo ng space yung sarili mo. Mag-heal ka muna.
And then, hayaan mo na si universe na mag-decide kung tamang panahon na ba na magkaroon ka ng tao magmamahal sa'yo. Kasi kapag hindi pa niya binigay yung mga hangarin mo or yung mga hinihiling mo sa buhay, ibig sabihin, hindi ka pa hinog para tanggapin ang blessings na plano niyang ibibigay. Doon naman sa iba, isa sa dahilan din na hindi niyo natatanggap yung blessings na hinahangad ninyo is dahil sa mga panahon na hindi kayo ganun ka generous, tumulong sa kapwa, hindi kayo ganun ka understanding, no, when it comes to other people's concern. Kaya doon sa live kagabi, meron akong nakukuhang mga cards na kailangan yung gumawa ng charity works, kailangan yung magpahaba ng pasensya, kailangan yung i-manifest kasi ang dami yung kulang. So, ibig sabihin, sa mata ni universe, hindi sapat yung nagawa niyong kabutihan para bigyan niya kayo ng biyaya na hinahangad ninyo. So, ibig sabihin, yung pinakamagandang example doon is, humihiling ka, no, ng mamahaling gamit. Halimbawa, nasa 100,000, yung halaga nun. And then, yung nagawa mo is around 20,000 lang, yung kabutihang na ipakita mo, di ba? So, sasabihin ni universe, ang sama ng ugali mo dahil ang liit ng nagawa mo pero gusto mong kumuha ng malaki. So, di ba hindi siya fair? So, yun yung point ni universe doon na kailangan, kung gusto mo rin magparitual, kung ano yung equivalent doon, iyon lang. Diba? Wala kang dapat gagawin na sitwasyon na kailangan mong ikabahala. Wala kang dapat gawin na dapat mo ikatakot. Yung dapat sigurong isipin mo at pakatandaan mo sa buhay mo is, kung sapat na ba yung nagawa mo para sa iba at magkaroon ka ng isang malaking sorpresa. Kasi may sukatan lahat yun di ba? Halimbawa, sa isang pagsasama, sa isang relasyon, mag-asawa, nandoon yung usapin na give and take. Wala doon sa usapin na take lang ng take. Wala din sa usapin na give ka lang ng give. Diba? So, kung ikaw naman ay isang estudyante, tuturuan ka ng guro mo, mag-aral ka, di ba? Bibigyan ka ng pagsubok, doon malalaman kung gaano ka katalino, kadisiplinado. Ganon din yun sa trabaho, lahat may rules and regulations. So, sa buhay, ganun din. Nasa Diyos ang awa lagi, pero nasa tao ang gawa. So, kung gumawa ka lang 20%, then 20% lang din yung gain mo. Ganon din sa negosyo yun na kapag nag-open ka ng sari-sari store, yung capital mo is 10,000. Di ba araw-araw kikita ka 500, 1,000, ganon. So, wag kang maghangad na yung capital mo is 10,000, kikita ka rin ng 10,000 sa isang araw, which is impossible. So, kaya nga, di ba, kapag isang idiomatic expression na naman is, nakadepende yung butas ng damit sa laki ng botones. So, ibig sabihin, kapag ikaw yung tipo ng tao na medyo maliit lang yung nagagawa mo, ibig sabihin, yung butas ng botones is maliit kasi maliit lang nagawa mo. Ando doon na lahat-lahat yun. If you will try to flashback everything sa ginagawa ng ang tawag nito, mga ancestors natin, totoo. Lahat ng idiomatic expressions sobrang totoo. Kaya wala tayong magagawa, 'di ba? Kailangan talaga nating harapin, no, na mayroon tayong blessing, kaso dadaan tayo sa maraming rules and regulations sa buhay natin. So ngayon, sana nagkaroon kayo ng magandang episode. Pupunta tayo doon sa special episode natin. Kukonsultahin natin yung buwan ng puso. Tingnan natin. Mag-ingat kayo first Friday.